For today's stock chart analysis video, ito yung i-review natin ng mga stocks. So that's PX, APX, ASEN, SGP, and Keeper. Tapos dito, PhilRT, IMI, SecB, and MRC. So punta muna tayo sa PSCI para sa overall market conditions. So PSCI, wala naman masyadong naging difference no for the past few days. So andun pa rin tayo sa ating trend, no? Intact pa rin yung uptrend and hindi naman na siya bumabalik pa sa previous range niya na 6365 na high. Nagkaroon lang tayo ng bentahan no, near 66 level as expected because ito yung ating main na major resistance sa 6661 na level and then probably a minor resistance which is the previous support here around 6559. So ito na yung range no, ito na yung make or break range, yung 6560 or 665 or yung 6661 no. Pag nalagpasan niya yan, then most likely mako-consider na nga talaga natin as bull market. So ganun pa rin yung stance ko from the last stock chart analysis video. Gusto kong ang mangyari is talaga mag-consolidate pa talaga yung PSCI no para dito siya mag-create ng base and i-test niya na to or mag-breakout na siya dyan kahit June na or kahit even July pa no para maganda talaga yung mabuild niyang bagong base dito. So as long as magre-range yung price between 6360 up to this main major resistance no, okay tayo dyan kahit pa maging malaki yung consolidation dito sa area na to. So unang stock PX. So currently not looking good sa PX because nag-breakdown na sa ating malaking range no. So itong April 7 na bentahan, of course nangyari yan because of the sell down caused by tariffs no. So napag-usapan ko nga before na dapat ito lang talaga yung range ng PX or up to this level. So the fact na pumunta yung prices dito sa baba no despite the market doing good. So mukhang may problema nga talaga because nag-breakdown siya dito sa kanyang range na support and then nagre-resist no. Ilang beses na siyang bumaba tapos walang strong volume para ipakita na babalik ulit siya sa above 6 levels. So sa ngayon, ang current support ng PX is 5.41. So yun na siguro yung last no para makita natin kung talagang may galaw pa sa PX because pag nag-support siya dito and then dumiretso sa pababa, then that means MA100 na lang yung natitirang support and pag nag-breakdown yun mukhang mahirapan na talaga tong bumalik sa 6. So ito na yung last resort niya na support. So, kung magsusupport man yan, then itatry nyo na lang i-test ulit itong resistance na to. And then, kailangan nyo mag-close above sa 6 na yon. Very important. Kasi, pag hindi, ibig sabihin, magiging resistance na yung MA50 at MA20 pag tumagal pa bago nyo ma-achieve na mag-cover ng 6, no? So, mahihirapan talaga siya pag ganun. So, next up, APX. So, sa APX, no, ganun din yung nangyari. So, ito yung ating range. So, nag-breakdown na siya dito sa May 5 na range niya. So, not looking good. So, short-term downtrend na of course, no? For the past few weeks, pababa talaga yung trend niya. So, ito na yung pinaka-high niya nung April 22. And then, yung MA20 most likely mag-act as resistance na to pag humabol. So, ang kailangan niyang gawin kung malakas pa talaga is bumalik siya dito sa range niya at malagpasan niya yung MA20 no, in the coming days or weeks kung malakas pa talaga. So, next support nito is of course MA50 na. So, that's around 550 level sa ngayon. And pwede pang tumaas yan in the coming days no, kung humabol na yung MA50 sa price. But the structure support is at 5.13 so medyo malalim na talaga no. Pag naabot niya tong price na to, mukhang malabo na talaga siyang tumaas above 6 price area no kapag naabot niya tong 5.13. So as I've mentioned last time, gold companies no, commodity companies really follow yung gold prices. So kung hindi naman magkakaroon ng mataas na run up yung gold, then I don't expect na yung APX tumaas pa ulit. Pero yun na talaga no, I think pareha sila ng PX ng magiging galaw. So very crucial in the coming days or weeks kung ano yung gagawin nila. Pag hindi nila na-achieve yung mga milestones na yun, then most likely consolidation or bababa pa further tong mga stocks na to. Next up, ASEN. So, ASEN currently consolidating at very lower prices. So, 274 up to 2.47 no, yung range or 2.48 rather. So, alam naman natin kung ba't nagkaroon ng bentahan to. It's because of the SRO. So, kulang sila sa cash so they need to raise funds. So, unexpectedly yun yung naging rason kung bakit bumababa yung ASEN. So, very much important na ma-overcome niya talaga yung MA20 and then mag-breakout siya sa range na to, no? So, kung meron mang reversal na mangyayari, kailangan malagpasan niya yung range na to, mag-close above MA20 and
even possibly the MA50. Kung walang mangyayaring ganon in the coming days or weeks, most likely consolidation lang talaga or further bababa pa yung price. If I remember correctly, parang 230 ata, no? Yung price ng SRO. And hindi naman ibig sabihin na bababa yung price ng 230. It's just that kung ganun yung price na nasiset, diba, very negative yung impact nun pagdating sa mga market players. So, not looking good sa ASEN. So, next up, SGP. So, SGP, currently a triple top resistance. So, trinay niyang mag-breakout pala nung May 7 kaso hindi natuloy. So, ito na yung resistance natin ngayon na tatlo talaga siya. So, sa ngayon, pwede nating masabi no na short-term uptrend yung stock because for the past few days or even weeks talagang uptrending naman siya dahil hindi naman na siya nagko-close below the MA20. Pero yung sa MA50 pwedeng consolidating and it really is consolidating no simula pa nung Feb. Naglalaro lang siya sa range na to. Pero sa MA100 naman intact pa rin yung long-term uptrend niya. So SGP, kailangan niya talaga mag-breakout dito no sa 12.33 and then sa kanya pwedeng i-test yung kanyang 52-week high dito sa 14 price area. So, very important na mag-breakout na siya dito. Kasi, kung patuloy niyang i-resist tong price area na to, then baka mawala na ng gana yung mga ibang market players na makita nilang selling pressure talaga yung nananalo sa stock na to. So, baka hindi maging okay yung breakout niya kung laging nagkakaroon ng bentahan sa price area na yan since nag-accumulate pala dun yung mga sellers, no? So, ayaw nating mangyari sa SGPS mag-breakdown siya sa MA100 kasi matagal-tagal pa, no, nung huling nangyari yun. Itong March 13, nag-breakdown pero nabawi lang din agad after a few days. So, pag nag-breakdown sa MA100, then next support is around 10.82. So, ito yan, yung smaller range dito sa loob ng malaking range niya. And then, of course, itong pinaka-range niya talaga around 10 price area. So next up, Keeper. So, Keeper currently nasa loob ng kanyang range but andun siya sa upper portion ng range niya, no? Ibig sabihin, mukhang gusto niyang i-test yung kanyang 52-week high noong April 25. So, hindi masyadong naging disappointing yung galaw ng Keeper after nung May 9 na buy up, no? Yung sobrang laking volume na to. Hindi na siya bumaba further. So, looking good sa Keeper, no? Intact lahat ng trend niya. So, above MA20, above MA50, and above MA100. So, definitely uptrending in all the time periods, no? Whether that's short, medium, or long term. So, ayaw nating mangyari sa Keeper is bumaba pa siya ng 2.61 because pwedeng mag-signal yon na nag-shift na yung trend. So, pwedeng mag-consolidate siya in the short term to medium term kapag nag-breakdown pa siya dito sa 2.61. So, worth it abangan kung ano yung gagawin ng Keeper in the coming days kasi malapit na siya sa 52-week high niya, no? Baka mag-breakout kung malakas talaga yung buying pressure na mangyayari. Next up, dito. So, sa dito, na-cover na naman natin last time. So, napag-usapan natin doon na triple bottom support. So, itong area na to, and then ito. So, mukhang napipigilan na nga talaga ng MAs yung price, no? So, nung May 13, may malakas sanang buying pressure pero nagkaroon ng bentahan sa MA20 and 50. So ito basically yung naging small range niya tapos nag-breakdown nitong last trading day May 16. So most likely ito na yung next na support talaga. So titingnan natin sa dito kung ano yung mangyayari, no? Kung magsusupport ba ulit itong triple bottom support or tapos na, no? Hindi na siya magsusupport. Wala nang support sa mga market players. If that happens, kapag bumigay itong 1.18, then the next support area is yung matagal pa niyang support around March of 2020 pa, no? So that's 0.99 or pwede nating masabing 1 price area. So medyo malayo-layo pa, no? Malalim. From 1.18, that's a 16% drop. So most likely yun na yung next support niya. So if ever man na mag-support nga itong area na to, then yung next resistance niya of course is yung bottom ng range which is 1.28, MA20, MA50, and 1.45. No? Pagkatapos nun, may MA100 pa tapos itong 1.58 and then 1.63. So, sobrang dami niya talagang resistance. So, the only time na magiging worth ito na i-trade, no, is kung investor ka siguro at naniniwala ka sa company na kaya nilang i-turn around yung puro negative finances nila. But of course, pwede rin naman siyang gawing trade pero very quick lang, no? Kapag nagkaroon lang ng run up, parang benta lang din kaagad kasi nga hindi naman natin in-expect na in a span of a few weeks or months mababago nila yung takbo ng company since sobrang negative nga nung finances niya. So next up, PhilRT. So, PhilInvest na REIT currently consolidating. So, nag-double top resistance na pala to, no? Nag-try siyang mag-breakout
dito sa consolidation niya since Feb 6 or first week ng Feb. So ito kasi yung resistance niya and ayan, nag-double top na. Then yung main resistance talaga niya dito, pwede rin natin makonsider as double top yan. So ayan, pareha siyang may double top sa smaller consolidation and then meron din siyang double top sa main resistance niya which is also the 52-week high. So definitely worthy abangan para sa mga traders na gustong pumasok sa stock na hindi naman sila after ng mabilis na run up no or mabilis na rally because kahit 52-week high breakout to, kahit mag-breakout yan dyan, no, hindi natin ini-expect na sobrang bilis at sobrang taas ng galaw because this is a REIT no type of stock or issue. So hindi natin ini-expect na grabe yung mga run up niya na mga magti 20-30% in a span of a few days. Pwedeng mangyari pero based sa mga galaw ng previous na mga REIT stocks, yung mga ganong galaw nangyayari in weeks or months, 'di ba? So this is more for the position traders no or long-term traders or pwede ding mga investors talaga na ang habol is yung dividends na binibigay tapos maganda yung galaw ng stock. So definitely pangit kapag nag-breakdown pa siya ng 3.06 because that means itong buong consolidation na to mapapasama no kasi ang tagal na ng consolidation nito tapos nagkaroon pa ng bentahan. So ibig sabihin hindi ganun kalakas yung buying pressure. And of course, mababa na siya sa lahat ng MAs. So the next structure support will be 2.84 from that price area which is a double bottom support or pwede nating makonsider as triple bottom because there are 3 instances or 3 periods na nag-support siya. So IMI. So I've covered this before, no, ilang beses sa 24K to 1M challenge, no, ilang days, no, or weeks din tong nasa port and then na-cover ko din sa stock in focus. So currently ang resistance ng IMI is itong double top, no, or pwedeng triple top resistance niya, itong area na to. So that's why nagkaroon ng bentahan dito. Pero mukhang nahihirapan siya, no. But definitely ito yung worthy abangan, yung breakout niya sa 2.68. And as I've mentioned before, wala na akong hawak sa stock na to because nabenta ko kasi nakikita ko nahirapan siya dito sa 2.45. But na-mention ko na kung malakas pa yung stock, no, maganda yung consolidation, yung volume at yung breakout niya, then I might consider re-entering the stock kasi mukhang malakas pa siya pag nangyari yun. Pero sa ngayon mukhang laban bawi yung nangyayari, no. Magre-resist, magre-retrace, no. Magre-resist, magre-retrace, magbe-breakout, magkakaroon ng bentahan tapos magsusupport. So, very volatile stock of course since it's a low market cap na stock, no? So, ayun, 268 inaabangan natin dyan. So, ito yung current range ng IMI. Ayaw natin mag-breakdown siya sa 2.31 because that would mean pwedeng mag-end na yung trend na up na short-term uptrend. Although nagsusupport yung MA20, syempre ayaw natin na magpakita pa siya ng weakness doon dahil ilang beses na siyang nagkakaroon ng retracement, no? Okay lang magkaroon ng retracement pero hindi dapat frequent. So next up, SecB. So, Security Bank, nag-double bottom, no? Pero grabe ang layo ng instance na nangyari yon, halos ilang buwan, no? Yung last niyang support, August 30. Tapos nag-gain tong stock na to, tapos binawi lang lahat, no? Nung April, bumalik dun sa price na yon. So, currently, SecB is consolidating at this range. So, most likely, nahihirapan siyang ma-overcome itong previous range niya, no? So, ito kasi yung mga support area niya. So, naging triple bottom support to. And then, kita naman na naging resistance before. And then, ito yung upper part ng previous range niya. So, kung lalagyan natin ng box dito, ito siya. So, mukhang nahihirapan siyang ma-overcome itong range na to. Kaya, nagkakaroon ng bentahan. And then, hindi rin nakatulong na 2 days nagkaroon ng bentahan yung PSEI. And since blue chip stock to, most likely sumabay siya sa ganung galaw. So, very crucial na malagpasan niya tong range na to kasi that would mean above na siya ng MA20 nun, ng MA50, and ng MA100 pag nangyari. So, dapat ang mangyari dito sa SecB is ma-overcome na yung 74 price area para magkaroon siya ng chance na mag-reversal or mag-uptrend ulit. So, MRC. So, another low market cap stock pero for a few weeks na tong nagra-run up, no? Ever since nagkaroon siya ng support dito. So, 0.48. So, 0.48. And then, yung next support niya is around 0.42. So, ayun yung range. So, currently, nag-double top resistance siya dito. So, nahihirapan siyang ma-overcome yung 85 price area. So, ito yung kanyang range. So, medyo malaki. So, expected because volatile nga yung stock. Nagkaroon na siya ng run up. So, most likely may mga sellers na at buyers dito na nag-aagawan ng price. And several resistances here sa 0.92 and then sa 0.96
And then may resistance din dito sa 1.10. So marami-raming resistance na kailangan i-overcome, no? Itong range na to, itong range din na to, and then of course yung kanyang 52-week high. So gusto kong makita dito sa MRC, mag-consolidate pa siya ng matagal, no? Before niya i-test tong mga resistances na to. Because most likely magkakaroon ng bentahan dyan kung walang consolidation kasi domino effect, no? Pag isang may malaking volume na selling na nangyari, most likely matatakot na yung mga ibang traders kasi nga kung wala namang fundamentally sound na news or good fundamentals yung stock, madalas bentahan lang din yung nangyayari pag nagkakaroon siya ng run up or hindi nagtatagal yung uptrend. Kasi kung titingnan natin dito sa bottom na to, no, pag na-achieve niya tong price na to, 88% gain na yon. Or kung dito man sa consolidation na to, that's 66% gain. So syempre, yung mga ibang market players dito, ready na silang magbenta dito sa price na to. Unless of course, sobrang lakas talaga nung hype ng stock na to, then malalagpasan niya yan. Pero kung wala, syempre, 'di ba? Magbebenta ka na since above 60% na yung gains mo dyan. So, ito yung mga stocks na kailangan talaga binabantayan yung galaw niya kasi anytime pwede magkaroon ng bentahan and anytime pwede din magkaroon ng run-up ng buying. So, ayun, that ends this stock chart analysis video and ayun yung mga na-review natin na stocks. So, again, kung wala dito yung stocks na gusto nyo sanang mapag-usapan, you can comment down below para ma-review natin next time. Ma-include natin sa next na stock chart analysis video. So, ayun lang and thank you for watching this video.